nagdadalamhating pamilya. Nagpakasal si Cain kay Luluwa at sila'y lumipat. Nang marinig ni Luluwa ang mga salita ni Cain, siya ay umiyak at pumunta sa kanyang ama at ina at isinaysay sa kanila kung paano pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Nang magkagayon, silang lahat ay umiyak ng malakas at nagtaas ng kanilang mga tinig at nanampal sa kanilang mga mukha at naglagay ng alabok sa kanilang mga ulo at pinunit-punit ang kanilang mga damit at lumatas at pumunta sa dakong pinatay si Abel. At kanilang natagpuan siya na nakahandusay sa lupa, patay at mga hayop sa palibot niya. Samantalang sila'y tumatangis at umiiyak dahil sa matuwid na ito. Mula sa kanyang katawan, dahil sa kalinisan nito, ay nagmumula ang amoy ng mababanggong mga pampalasa. At dinala siya ni Adan ng kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha at pumunta sa yungib ng mga kayamanan kung saan inilapag niya ito at binalot ng mababanggong mga pampalasa at mira. At nagpatuloy sina Adan at Eva sa paglilibing sa kanya ng may matinding dalamhati. Sa loob ng 140 araw si Abel ay 15 kalahating taong gulang at si Cain ay 17 kalahating taon. Tungkol naman kay Cain, nang matapos ang pagluluksa para sa kanyang kapatid, kinuha niya ang kanyang kapatid na si Luluwa at pinakasalan siya nang walang pahintulot ng kanyang ama at ina, sapagkat hindi nila siya mapigilan sa kanya dahil sa kanilang mabigat na puso. Pagkatapos ay bumaba siya sa paanan ng bundok, malayo sa hardin, malapit sa dakong pinatay na ang kanyang papatid. At sa dakong iyon ay maraming mga punong kahoy na namumunga at mga punong gubat. Ang kanyang kapatid ay nagsilang sa kanya ng mga anak na sa kanilang pagliko ay nagsimulang dumami ng paunti-unti hanggang sa mapuno nila ang dakong iyon. Ngunit tungkol kina Adan at Eva, sila'y hindi nakita pagkatapos ng libing ni Abel sa loob ng 7 taon. Pagkatapos nito gayon paman, si Eva ay naglihi at habang siya'y nagdadalang tao, sinabi ni Adan sa kanya, halika, magdala tayo ng isang handog at ihandog natin ito sa alahaya. At hilingin natin sa kanya na bigyan tayo ng isang mabuting anak na sa kanya tayo ay makakasumpong ng kaaliwan at ating ibakakasal sa kapatid ni Abel. Pagkatapos ay naganda sila ng isang handog at dinala ito sa dambana at inihandog ito sa harap ng alahaya at nagsimulang magsumamo sa kaya natanggapin ang kanilang handog at bigyan sila ng isang mabuting supling. At narinig ng alahaya si Adan na tinanggap ang kanyang handog. Pagkatapos sila'y sumamba, sina Adan, Eva at ang kanilang anak na babae, at bumaba sa yungib ng mga kayamanan at naglagay ng isang ilawan doon upang magninga sa gabi at araw sa harap ng katawan ni Abel. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Adan at Eva sa pag-aayuno at pananalangin hanggang sa dumating ang oras ni Eva na siya ay manganak ng sabihin niya. Kaya
Adan, nais kong pumunta sa yungib sa bato upang doon manganak. At sinabi niya, pumunta ka at isama mo ang iyong anak na babae upang maglingkod sa iyo. Ngunit ako'y mananatili sa yungib ng mga kayamanang ito, sa harap ng katawan ng aking anak na si Abel.